sinungaling nila under oath. So these witnesses, or these investigated witnesses, they perjured. So they could be liable to perjury. And yung mga nag-udyok sa kanila, kumausap sa kanila, kasama na doon si former Justice Secretary Vitaliano Aguirre, sublimation of perjury, malinaw po para sa amin. And then illegal machinations, grave coercion, yung kwento ni Carolina Espinosa, na pinilit lang ng dating PNP chief, and now Senator Beto de la Rosa. That is grave coercion. So naghahanap pa po ng iba. Kasi sa tingin namin, kulang yun eh. Kulang yung mga causes of action, ma'am. Your Honor. To really, vindicate me, because I was so worried na inintento nila yung mga akusasyon, na binasyak na ng gusto, minsan napakabastos yung mga sinasabi nila. Can you imagine po, Your Honor, you are also a mother. Apektado yung mga anak ko, yung mga kapatid ko, yung pamilya ko. Buti na lang yung aking ina, ailing mother, bedridden already, and now 92 years old. Hindi na po nalaman kung ano ang nangyari sa akin. Kasi kung gusto ng aking mga kapatid, huwag na lang natin sasabihin sa mami dahil na nakalumala yung kanyang kondisyon. The mental anxiety, the anguish and agony that a mother would feel knowing that her eldest daughter is in jail. So ganun po, ang hirap yung sabi ko, mag-research kayo ng mga foreign jurisprudence, baka pwedeng meron pa tayong makita mas malakas. Kasi syempre sa atin, a crime is only a crime if the law says so. So limit yung choices mo, bakit mapunta dun sa elements ng isang charge, ng isang krimen. Pero nakupulanan pa po ako, hindi pwedeng ganyan lang ang subordination, perjury, grave coercion, incriminating one's honor. Ano ba siguro mas matindi na tunay, nakakatawan, Seconded, and hearing no objection, the motion is approved. So sir, na kung gano'n niya kung decision niyo sa bank waiver, pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat, hindi lang ako. What do you mean that? Lahat. Instead of tomorrow, would you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi,